Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-review na rin natin finally ang mga pinakamalakas na router and extender na pwede mabili dito sa Philippines. Ang TP-Link Archer E5 and the TP-Link Archer R5. Ito na kayang perfect na router and extender para sa inyo. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So shoutout po sa mga nakanood ng unboxing and hands-on natin sa TP-Link extender and router, which is the R5 and E5. And sa video na to mga J-Vlog, ayan, i-full review na natin to. Dito sa full review, ipapakita ko sa inyo yung setup process and yung application ng TP-Link and syempre yung Wi-Fi test nito or yung speed test. Titingnan natin yung internet speed test niya. So yun, bago tayo mag-start, gusto ko muna i-share sa inyo na yung internet connection namin dito is Converge. So sa Converge kasi mga ka-J-Vlog, yung specific modem niya, hindi po siya gagana sa kahit anong router, to be honest. So ang pwede lang na router na pwedeng gamitin sa modem ng Converge is yung router mismo na provide ni Converge. Meron kasi yan, nung nakita ko sila setup nila, may mga code silang nilalagay dyan para gumana yung modem and router in sync, kumbaga. So hindi siya pwedeng ibang router, kaya ang ginagawa ko para pag nagkaroon ako ng extender, so yun nga lang, nakakalungkot kasi yung router nila or yung mga pinoprovide ng mga internet provider natin is yung mga basic lang na 5 GHz sa Wi-Fi. And sa mga hindi nakakaalam, meron pa po kasi mas magandang router dyan, which is yung meron nga Wi-Fi 6 capability. Na syempre, meron po ang TP-Link Archer R5. So ano to, Wi-Fi 6 na po to mga ka-J-Vlog with smart antennas na to. At yun nga, ang ginagawa ko na lang para makonect ang router ng TP-Link, kino-connect ko siya mismo sa LAN port ng router ng aming Converge. So mamaya papakita ko itsura sa setup natin, of course, itong R5 and of course itong extender. So syempre, explore muna natin itong Archer TP-Link R5. So yung R5 po is yung router and yung E5 po is the extender. So ito maganda dito mga ka-J-Vlog, napakanipis lang po ng design ng router na to compare sa mga ibang routers out there dyan na medyo yung old school, di ba, yung malalaki yung antenna, basic lang yung design. Ito tingnan nyo naman, very futuristic yung design. Meron siyang mga dyan, gum tape para ididikit nyo sa wall nyo, di ba, napaka-astig, very minimalist lang, parang magko-camouflage na rin to sa wall nyo. Kunyari yan, parang yung yung wall ko kulay puti. Pag dinikit niya to, parang mag-blend in siya dun sa wall. So very nice, diba? And tingnan niyo naman, napakagaan, sleek design mga ka-J-Vlog. Maganda dito, easy mesh compatible siya mga ka-J-Vlog. So meaning yan yung mga dead spot nyo sa household, masasagap nitong TP-Link Archer R5. So smart antenna siya, kaya nga sinabing smart. Tingnan niyo naman, wala na pong mga nakalitaw na antenna. Compare nga sa mga ibang router out there siya na ang lalaki ng antenna, diba? So yan, smart antenna siya. And pwede nga siya i-connect sa TP-Link app, yung Tether app. Mamaya download natin yan mga ka-J-Vlog. So yan, napaka-basic. Ito yung baba niya. So meron tayo ditong one port. One port pala to. Correction doon, hindi pala WPS. One port. So through one port and LAN port, Type-C and reset button. So sa reset, meron siyang binigay na SIM ejector, diba? Akala ko may SIM card to eh. And ito yung button na to. May button siya dito sa gitna. So setup natin ito mamaya. Archer R5 ng TP-Link AX3000. At kung interesado kayo dito mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link sa ito sa description. So dito naman tayo sa Wi-Fi extender. So dito naman tayo sa Wi-Fi extender. Same na same lang naman ng design. Kung makikita nyo, ma-identify nyo sila dito. Kasi syempre ang router may port po, yung extender wala po. So talagang trabaho lang nito is to extend your Wi-Fi. Mas mahaba pa kumbaga yung ma-range na masagap niya. Kaya nga extender, di ba? So ito yung E5, meron din siyang one button setup dito. Ayan, easy one button setup ang tawag dyan. And of course meron siyang Type-C and reset button. Ganun lang, basic, very basic. Pati yung likod mga ka-J-Vlog, very identical. Pwede nyo lang idikit sa wall nyo. Ganun lang kadali. Eh, pwede rin siya of course ma-set up sa Tether app with smart antenna rin. Pareho lang with smart antenna, easy mesh compatible. So ganon, kumbaga ito malawak na masasagap, mas papalawakin pa ng extender. So ganon kaganda and ganon ka high-tech talaga ang mga router and extender ng
TP-Link. So, ang maganda nito, Wi-Fi 6 capable na po itong dalawang route. Ito na po, itong dalawa na to. And syempre, alam niyo naman, ang TP-Link ay ang pinaka number 1 when it comes sa mga Wi-Fi products. So, grabe, subok na subok ng TP-Link. To be honest ako rin, marami na rin kaming TP-Link dito sa kabila namin bahay. Extender, router, yun ang talaga ginagamit namin. TP-Link talaga ang pinaka-the best. So, yun. Maganda rin dito, meron na rin po silang first ever na physical store sa SM North Ed sa Annex. Kung gusto nyo pong bisitahin mga J-Vlog, bisita na po kayo doon. Ang dami po nilang offer, ang dami po nilang products na ma-offer, hindi lang po router. Nagulat din ako, to be honest. Akala ko kasi ang product lang ng TP-Link is yung mga router, extender lang. Paniguradong magugulat din kayo sa mga ma-offer na products si TP-Link. Ang dami po. So, yun, mga J-Vlog, samahan nyo i-set up na itong TP-Link Archer R5 at TP-Link Archer E5. Ito na yung ating router and extender na TP-Link. Ayan sila. So, ang gagawin natin is, of course, set up natin ito. So, ito yung ating power adapter. Dalawa sila. So, ayan, power adapter. And, of course, ayan, sinetaside. Ano ko na yung mga gamit nila. LAN cable. So, syempre, da-download natin yung application ng TP-Link, TP-Link Teeter. So, pwede siya sa Google Play and Android, of course, TP-Link Teeter. So, yan, dinownload na natin. Bilis mag-download, no? Okay. So, yun ha, para ma-differentiate yung extender tsaka sa router. Ayan, ito yung router. Yung may port, and ito yung extender. So, connect natin sila. Saksak natin sila for the first time. So, yan. Saksak natin sila. Extender, and of course yung router, ayan. So may ilaw na mga J-Vlog. So pakita ko muna yung setup process nya. So ayan, na-download na natin yung Teeter app. Ang gagawin nyo is maglalogin lang kayo or mag-create ng account. So pwede naman sa email lang. So ayan, naka-connect na siya sa LAN port ng Converge. Connect natin siya sa one port nito. So ganyan itsura pag naka-connect mga ka-J-Vlog. So, na-connect ko na siya. TP-Link 8068 po yung name ng ating router. So, sad to say, itong Archer R5 ay hindi pa po siya nakikita sa Teeter app. Pero itong E5 nakikita na to sa Teeter app. So, mamaya papakita natin. Ito mo ng router. So, yung password ng router, yung first password ng router nyo, nasa likod po yan ng router. Sa pinakababa, nandun po yung password nyan. And pwede palitan yung password nyan. So, next step nyo mga ka-J-Vlog, pumunta kayo sa tplinkwifi.net. After nyo makonect yung router nyo sa inyong smartphone. So, mag-enter kasi kayo ng bagong password dito. So, yan. Let's get started. Enter ko na yung password. So, yan. Magse-set up lang kayo. Ano ba time zone natin? Sa America? America? Okay. Ano ba to? Auto-detect na lang. So, next. Ayan. Network name. So, ano ba magandang network name? Kayo na bahala maglagay. So yan, nilagay ko na yung network name ko. Connection test na tayo. Kailangan nyo talaga pumunta dito mga J-Vlog for step 2 dahil wala po talaga mapoprovide na internet yan kahit nakasaksak na siya sa router or modem nyo. Kailangan nyo i-follow yung step 2 neto. Ayan, via TP-Link app. So since wala siya sa TP-Link app itong router na to, pumunta tayo sa method 2 via web browser. So yan naman yung next, yung pagkabit. So, hindi ko muna siya makabit mga ka-J-Vlog kasi yung mga saksakan hindi pa siya nakaayos. So, pinapakita ko na lang yung setup process ng TP-Link Archer R5 para naman din mag-gets nyo, di ba? So, keep your router updated. So, turn on updated. Pwede na yan. Pwedeng araw para dun siya nag-restart. So, mga ka-J-Vlog, na-setup na natin yung TP-Link Archer R5. So, yun nga, magandang i-remind sa inyo, hindi po agad to gagana pag hindi nyo sinet-up ito sa web browser nila na tplinkwifi.net ata yun. So, kailangan nyo talaga i-set up. So, speed test tayo rin. Tignan natin. Oh, wow! So, mataas na talaga yung internet namin. 100 Mbps kami dito sa Converge. And yan. Nakakonect tayo sa ating TP-Link Archer R5 dito. Oh, nice. Okay. Yan yung connection niya. Your internet is very fast. Okay? Tapos, next, nod tayo ng YouTube ko. Maganda dito. 720p agad. Advanced natin. 1080p, 60 fps. MRT. O, diba? MRT. Baba sila ng sa... Ha? AirPods. Walang ganong buffering. Oo. Pagka-sit mo ganyan.
Diba? Loading agad, ang bilis. Ano to? Wow, astig. Oh, diba ganyan kabilis ang internet pag gamit natin ang Wi-Fi 6 ng Archer R5. Nice. So yan yung internet connection natin and setup process ng TP-Link Archer R5. Next, dito tayo sa extender. So sa extender naman tayo mga ka-J-Vlog. Okay. Since meron na akong TP-Link up, setup natin to, range extender, solid on. Ayan. Searching for the extender tayo. Ayan, connected na tayo sa Air5. Dito tayo sa, ayan, no, meron, na-detect niya yung TP-Link Archer R5. So yun yung maganda dyan, yung meron siyang one mesh, di ba? Maganda talaga mga ka-J-Vlog na pag lahat ng nyo, products sa TP-Link, magko-connect talaga sila or mag-work together talaga sila as one. Okay na okay siya. So yan, na-connect na natin siya. So yan, meron siyang real-time protection, protects your network from attacks and keeps your personal information secure. Yan, maganda siya, may parental control siya. Family time, professional reports, and other privileges. So yan na. Nakakonect na tayo sa ating Archer R5 and nakakonect siya sa ating internet. Sa mga J-Vlog, baka malito kayo. Ito yung maganda kasing feature ng both itong dalawang router na to and extender is nag-work nga sila as one. So, di ba alam nyo yung mga ibang extender, pag nag-connect kayo sa ibang router, same lang, magkaiba sila ng name. Pero dito sa TP-Link, magkapareho po sila ng network name. Yun ang maganda dito. Kanina nagtatako, nasa na ba yung pangalan ng extender na wala? So, same lang sila. So, for example, kinonect nyo to sa ibang ano nyo sa bahay nyo, kunyari second floor, third floor, same Wi-Fi pa rin makikita nyo mga ka-J-Vlog. Itong Wi-Fi name ko, same Wi-Fi din na makikita nyo sa extender at dito sa router. So parang easy connection talaga siya. Kahit na lumipat kayo sa baba, mako-connect siya agad sa router nyo. Parang hindi, parang ano ang tawag doon, magiging stay connected kayo in every room na walang any interruption. Kasi di ba, for example, bumaba kayo minsan sa baba, sa second floor, nandun yung main router, madidisconnect kayo sa extender, kukonect kayo sa router. Dito hindi na mga ka-J-Vlog. Kahit nasa baba kayo o sa taas, same Wi-Fi network name, stay connected kayo every time, hindi po kayo madidisconnect. Yun po ang kagandahan nitong dalawang to na mag-work na pwedeng mag-work talaga as one. So ganyan kaganda itong TP-Link Archer R5 and TP-Link Archer E5. So try natin mag-connect sa ibang smartphone ha. So yan ang maganda dyan mga ka-J-Vlog, nakakonect na tayo. So kumbaga mga ka-J-Vlog, pag itong extender nilagay nyo sa ibang lugar, ayan, makikita nyo pa rin dyan yung free yung network name nyo. Tapos pag naka-login kayo dito, makikita naman dito sa Tether app, mga ka-J-Vlog, kung meron na kayong naka-login na client. So ganun kaganda mag-synchronize itong R5 and E5 ng TP-Link. Ibang device to, ang bilis. So ano natin, 1080p. Solid, ang ganda na itong router na to. And of course, yung extender, same lang sila ng feature and capability. Ang bilis oh. Grabe niya i-load yung 1080p, 60 fps. So yan mga ka-J-Vlog, ang gandang i-recommend itong TP-Link, itong Archer R5 and E5 para sa inyo. So yan mga ka-J-Vlog, nakita nyo na kung gaano kaganda ang Archer R5 and the Archer E5. So kung ako tatanungin, definitely napaganda pong i-recommend nito mga ka-J-Vlog, lalo na kung yung napakalaki ng bahay nyo, di ba? Kunyari nasa mansyon, sana all may mansyon. So may mansyon kayo, pwede to kasi napakalawak na itong masasagap, itong router, tapos pwede nyo pang gamitin sa extender. At ang maganda rin doon mga ka-J-Vlog, ayun, for example, apartment type kayo or building type, pwede rin itong mga to, router, tapos extender kung nasa mataas na talagang floor kayo. So yun, napakagandang i-recommend itong TP-Link Archer R5 and E5. Okay naman yung kanyang price swak na swak kasi maganda na po yung mapoprovide na performance ng TP-Link. So kung interesado kayo dito sa dalawang products na to, huwag kayo mag-alala mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link na ito sa description. And of course, bisitahin nyo na po ang physical store ng TP-Link sa SM North End.